So, thank God kasi naitawid niya tayo at alam natin ang Diyos patuloy na itatawid tayo sa mga susunod na buwan ng taong ito. Amen mga kapatid? Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoon, hindi tayo magkukulang. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, today we will start, every month we are starting a new series. And sa oras na ito ay mag-aaral tayo ng panibagong lesson. But before that, let me give you some few reminders as always. Una po sa lahat yan, paki-silent ang mga phones. Pakisabi sa katabi, paki-silent. Yan. Saglit lang naman po ito. Amen mga kapatid? Pero kung nais mong gamitin ang iyong phone, you can use it as a camera phone para po makapag-take down notes and you can take a picture because a picture is worth 8,000 words. Isang click mo lang, nakukuha mo kagad yung mga nandito sa board. Amen mga kapatid? Kahit hindi ka magsulat. Also, don't forget to invest and invite, bring a family or friends to our church. And don't forget to watch our online worship service. Dalawa pong gawain natin every Wednesday. Anong oras po? Anong oras po sa Wednesday? Alas 6 po ng gabi. At least alam po natin. And every Sunday naman po, anong oras? Alas 8. Kaya palakpakan natin yung mga maaga na dumarating bago mag alas 8. Yan. Because we reward the early birds. Amen mga kapatid? Amen. Alright, so handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. So kung handa na po tayo, sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it araw-araw. Say it habang kayo'y gumigising. At lagi mong sabihin ito upang lalo kang pagpalain ng Diyos in your spirit, soul, and body. Amen mga kapatid? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, so tayo po yung mag-start na. Our theme for the month of August is entitled, Prayer Destroys Demonic Strongholds. Again, Prayer Destroys Demonic Strongholds. At ang part, how to be free from demonic strongholds. No, mabigat ano, pag-uusapan natin mga sa Tagalog, kademonyohan. Ano? Mga tungkol sa demonyo at sa kanyang mga gawa. Kanya, amen? Para hindi na niya tayo kaya pa na i-oppress or pahirapan, bagkos pag alam natin ang kanyang kilos at galaw, kayang-kaya natin siyang labanan sapagkat kasama natin si Kristo. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Alright, so how to be free from demonic strongholds. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin kung paano maging malaya. Gusto niyo po bang maging malaya? Amen. Yung tila ba, yung may sakit ka na ang tagal mo nang kinikimkim, meron kang mga kulungan o pahirap sa iyong buhay na hindi ka makawala, ito man ay masamang ugali, masamang bisyo, o kaya ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. Today, we will talk about that on how to be free from demonic strongholds. So let's read from 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4. Sabayan nyo nga po ako, everybody. It is true that we live in the world, but we do not fight from worldly motives, for the weapons we use in our fight are not the world's weapons, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds. Look at that. Next line, we destroy false arguments. Sa Tagalog po, oo, tayo ay nasa mundo, oo, nandito tayo ngayon sa earth, pero ang ating pong laban ay hindi labang material o physical. Yun mga kapatid, ang ating laban po ay spiritual na laban. Sabihin nga natin, spiritual na laban. At ang mga spirito, hindi mo yan nagagamitan ng baril, ng itak, or whatsoever. Amen mga kapatid? Ang dapat mong gamitin, sabi diyan, the God's powerful weapon. At alamin po natin, alin ang mga bagay na yan para tayo'y manalo sa tangka ng kaaway. Amen mga kapatid? Amen. Sa totoo lang po, para sigurado, gusto niyo bang manalo kay Satanas? Diba? Pag si Satan kasi alam niyang lamang na lamang siya, lagi kanyang ibubuli, lagi kanyang iinisin. Now, para sigurado na manalo ka kay Satanas o sa mga demonyo, isa lang bagay ang dapat alamin mo. Pag may kalabang ka, kilalanin mo ang iyong kalaban. Amen mga kapatid?
Alamin mo ang kanyang mga kahinaan, alamin mo ang kanyang kilos, ang kanyang mga taktika, at sigurado mananalo ka. Can you hear amen? So kilala ba natin si Satanas? O, baka alam nyo lang talaga siya yung may sungay, tas pangit, may buntot, kulay pula, at kung ano-ano pa. Pero sa pag-aaral po ng next, under the angelology, no? Dalawa po yan. Pag sinabing angelology, either angels or demons. Because demons are also angels before, pero ang pag-aaral po tungkol sa mga demons ay tinatawag na Satanology. Sabi nga natin Satanology. No? Hindi ko pwedeng ituro kasi kagad ang paglaban kay Satanas nang hindi natin nauunawaan kung sino ba si Satanas. Can I amen? So, Satanology is the doctrine of Satan. Dapat alam na alam mo ang mga kilos niya, alam mo na meron siyang existence, merong demonyo. Tama ba mga kapatid? Naniniwala ba kayo may masamang spirito? Amen. Kasi alam natin na ang Diyos ay spirito, pero may kalaban din siya ang masamang spirito. We also have to learn about the origin, the fall, bakit siya bumagsak, the personality, ano bang ugali ni Satanas? He is the father of all lies. Tatay siya ng lahat ng mga kasinungalingan. Do you know the names, the titles of Satan? Di ba? Ano mga pinapangalan sa kanya? Beelzebub, sa Tagalog, taning, no? Demonyo, demonyito, or whatsoever. The nature, also the six abodes of Satan. Saan ba nakatira si Satanas? Saan ba siya lumalagi? Saan ba siya nagpupunta? And also there are the works and the judgment of Satan. So makikita po ninyo, napakalawak ng aralin na ito. Can you hear amen? Kaya lang, hindi ko po yan i-discuss ng isang upuan lamang. Ang maganda lang tandaan ninyo yung nasa dulo, the judgment of Satan. Si Satanas po ay hatol na. At pagdating ni Kristo, pagbalik niya mula po sa langit, siya po ay ibubulid na doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Can you hear amen? That is called the second death. Kaya nga po, anong ginagawa ni Satanas? Nang iinis na lang siya, nagsasama siya nang makakasama niya sa impyerno. Tanong, gusto mo bang sumama? Ayaw namin. Kaya kung iniinis ka man niya, ang sasabihin mo lang, Satanas, talo ka na at wala ka nang magagawa sa akin sapagkat si Kristo tinubos na ako sa aking buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So malinaw po ba mga kapatid? So hindi ka dapat takot sa demonyo, hindi ka dapat takot sa masamang spirito, hindi ka dapat takot sa sakit karamdaman kahit sa kamatayan kasi napagtagumpayan na ito ng Panginoong Hesus. Shout amen. Amen. Sige, palapakan po natin ang Diyos. Sabi po rito, next po, when something has roots, anong sabi? It becomes what? A strongholds. Anumang bagay po na nagtatagal, pinapayagan mo na mamalagi sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, sa iyong pamilya, no? Ito po yung nagkakaroon ng ugat. Sabi nga natin, ugat. At pag may ugat, ito po yung nagiging strongholds. Sabi nga natin, strongholds. Sa Tagalog po, ito yung grip, ito yung kapit, no? Ito yung hold niya sa iyo, kaya hindi ka makawala, no? Minsan gusto mo nang maglingkod sa Lord, pero dahil may kapit si Satanas sa'yo, hindi ka makapaglingkod kasi hinihila ka niya pabalik. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, kung pinapayagan mo ito magstay sa'yo, in your mind and in your body, nagkakaugat yan at hindi ka kayang makakilos ng full potential. So anong dapat natin gawin? 2 Corinthians 2:11. So that Satan will not outsmart us, for we are what? Very familiar with his evil schemes, no? Hindi ka mauutakan ni Satanas, sabi ni Pablo. Bakit? Familiar ka na. Alam mo na ang gagawin ni Satanas. Example, kaninang umaga, pagising nyo, alam nyo ba na iinisin kayo ni Satanas pagising nyo? Oh, alam nyo naman. Tapos sabi niya, naiinis ako, ayoko na mag-charge. No? Alam mo namang iinisin ka. Kaya paghanda mo na yan para makapunta ka sa church. At salamat sapagkat narito ka ngayon na pagtagumpayan mo ang demonyo. Shout amen. Ayun na kapatid. It's always a battle. Totoo po yan. Pagpunta pa lang dito, alam natin na kumikilos na ang demonyo. Pero mas makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Next po. Strongholds are built on, ano daw po yan? Lies. Sabi nga natin, lies.
or kasinungalingan. People try to reason to make the lie real. No? So example po, isang kasinungalingan ng Satanas. Sasabihin niya sa'yo, ang tatay mo ay may cancer. Kaya sigurado may cancer ka rin. Mga kapatid? At minsan, mas pinaniniwalaan natin yan. So kung ang tatay mo ay namatay sa cancer, ang nanay mo ay namatay sa cancer, ang mga kamag-anak mo namatay sa cancer, aba, ikaw din mamamatay sa cancer. Yan ang kanyang pandaraya o kasinungalingan. Can I hear amen? Amen po ba? Pero ito po'y inilalagay lamang ni Satanas sa ating mga kaisipan. Ini-inject niya lang ang maling kaisipan sa atin. Bakit po? Kasi nagre-reason out tayo. No, o nga naman, si tatay may cancer, si nanay may cancer, ang mga kapatid ko may cancer, ako rin ata may cancer. Kinarinig mo mga kapatid? Pero hindi po totoo yun eh. Kasi pwede mong putulin anumang tali ng demonyo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho at negosyo kapag nasa iyo na ang ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Because the name of Jesus is powerful. Amen mga kapatid? Pwede mong palayasin actually ang Satanas sa ating mga buhay. Tingnan niyo po inilalagay ni Satanas ang maling kaisipan. Genesis chapter 3 verse 1. The snake, the serpent, si Satanas, was more clever than all the wild animals the Lord God had made. No? Siya ang pinakatuso na nilikha ng Diyos. He asked the woman, sino po yon? Si Eva. Anong kanyang tanong kay Eva? Did God really say? No? Hinto tayo doon. Sabi ni Satan, talaga ba? Totoo ba na sinabi ng Diyos? Di nga. Sinabi ba ng Diyos? Ano bang sinabi niya? You must never eat the fruit of any tree in the garden. No? Medyo pinahapyawan niya. Sabi ba ng Diyos, bawal kayong kumain ng bunga doon sa garden? No? Mga kapatid? Samantalang meron lang naman siyang isang pinagbabawal na bunga. Pero isinama niya ang lahat ng bunga para sabihin mo, hindi naman lahat. Kinari, amen mga kapatid? Amen po ba? So, pag-iisipin ka ni Satanas para mabali mo ang katotohanan. Ano yon? Yung salita ng Diyos. Ano po yon? Sabi niya, did God really say? Sinabi ba talaga ng Biblia? Sinabi ba talaga ng Diyos na bawal umabsent sa church? Sinabi ba ng Diyos yon? Ha? Ika-5 utos, ipangilin mo ang araw ng linggo. Tama? 5 ba? 6, no? Ibig sabihin, inuutos ng Diyos. So, dapat ba natin gawin? Amen. Kaya kapag linggo, hindi mo na sabihin, Lord, pwede bang hindi mo na ako magsimba? Ang sabi ng Diyos, ipangilin mo ang araw ng linggo sapagkat ito ay para sa Diyos, hindi para sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Sasabihin pa ni Satanas sa'yo, yan bang pag-church mo, yumayaman ka? Gumaganda ba ang buhay mo habang ikaw ay nag-church? Mga kapatid, yan bang kakabasa mo, kakaaral mo ng Bible? Tumatalino ka ba dyan? No? Napagpapala ka ba kapag nagsisimba ka? No? Sasabihin sa'yo ni Satanas, hindi siguro. Tama kapatid? Kaya magtrabaho ka na lang. Maglaba ka na lang. Alagaan mo mga apo mo. Nandiyan po ba mga kapatid? Kasi nga, ini-inject niya ang mga maling mga gawa at mga masasamang gawa. Tapos, eto ang masama. Siya ang nagsabi na gawin mo, pag nagawa mo na, gaganito si Satanas, hala ka, ang laki ng kasalanan mo, huwag ka na mag-charge. Ba mga kapatid? Alam na alam natin ang kanyang taktika. Tutuksohin ka niya at pagkatapos kang matukso, sisisihin ka niya sa kasalanan na siya ang nagpagawa. Amen? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang papadaya. Huwag kang absent sa gawain ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Now, hindi naman natin sinasabi na hindi na kaya nating perfect in attendance natin every month. Pero tingnan niyo po yung tanong. Next. But what makes a lie powerful? No, bakit kaya yung kasinungalingan ay para bagang makapangyarihan? Bakit nga po kaya? Ano sagot natin? When you agree, accept, and believe of the lie, ano nangyayari? It accumulates. The lies accumulates in your mind until it becomes what? Strongholds. Sa Tagalog, kapag may kasinungalingan, sinabi niyang, pwede ka namang umabsent, okay lang yan.
Ang sabi mo naman, agree, accept, I believe. Pagpapalain pa rin ako ni Lord. Ha? So ano nangyayari? Sa linggo na naman, gano'n na naman. I agree, I accept, I believe. So, naiipon sa iyong isip, sa iyong puso, hanggang ito ay nagiging strongholds na. Can you amen? Sabi mo, parang sanay na akong hindi magsimba. Mga kapatid, parang sanay na ako na hindi magbasa ng Biblia. Pero ang katotohanan ay ito, ang mga tao mas naniniwala sa kasinungalingan. Can you amen? Napansin niyo po ba sa FB niyo? Mag-post ka ng Word of God, ilan na nakalike? Isa lang, anak mo. O kaya asawa mo. Tama kapatid? Pero maglagay ka dyan ng kasinungalingan. Yay, pupunta ako ng Hong Kong. Pero hindi ka naman pupunta. Aba, ay talaga Mare? Ay talaga. 1 million views. 1 million likes and share. Mga kapatid, totoo po yan. Sapagkat maraming mga tao mas naniniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Can you amen? Let me give you an example. Naniniwala ka ba na mamamatay ka sa sakit mo? O mas naniniwala ka na ngayon pa lang magaling ka na dahil sa dugo ni Kristo? Kahit hindi ka uminom ng gamot, magaling ka na. Naniniwala ka ba? Palapakan natin ng Diyos. Naniniwala ka ba na mga anak mo ay magtatagumpay, makakatapos ng pag-aaral, aangat ang inyong buhay? Amen. Kaya minsan sabi mo, Lord, ayoko na maglingkod. Bakit? Ang hirap ng buhay namin. Anak, may pangako na ang Diyos sa iyo. All you have to do, paniwalaan mo ang magandang balita ng Diyos sa atin. Shout amen. You just agree, accept, and believe the truth, not the lies. Can you hear amen, mga kapatid? Amen. So, let's discuss the different areas strongholds can be built on. Pahingi nga po tubig. Yan. So, saan nga po ba nabubuo ang ating mga strongholds? Number 1 is mental. Sabi nga natin mental. Sa isip. Amen, mga kapatid? Amen. At sabi nga po ng isang quote, I just remember, an idle mind is the devil's workshop. Sa Tagalog, ang isip na walang ginagawa ay pugad ng masasamang espiritu. Amen? Kaya dapat ang isip natin laging may iniisip na maganda. Tama mga kapatid? Isip-isipin mo ang Biblia, isipin mo ang Psalms 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Pero sasabihin mo, malas talagang buhay ito, wala na naman kaming makain. Oh. So yun na nga ang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya dapat, lagi mong tatandaan ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Shout amen. Amen. So basahin po natin, Ephesians chapter 6, verse 12. Sige nga po. Ephesians 6, verse 12, for we are not fighting against people made of flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against those mighty powers of darkness who rule this world, and against wicked spirits in the heavenly realm. No, tatandaan niyo ang verse na ito. Sabi ng verse, hindi ka nakikipaglaban sa tao. Amen, mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo sa kaliwa, sa kanan. Hindi mo kaawayan. Amen, mga kapatid? Ang kaaway natin ay yung mga masasamang spirito na pwedeng mag-impluwensya sa ating mga tao, sa ating isip at katawan. Can you hear, amen? So, kung alam na alam mo pala na hindi siya kaaway, bakit di ka mag-church? Amen, mga kapatid? Kasi alam na alam natin na ang Diyos ay iniiwas tayo para maging bitter sa ating mga buhay, sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatiran. Can you hear, amen? So isip-isipin mo yan. Sabi sa katabi, isip-isipin mo. O, saan pa nabubuo ang stronghold? Emotional. Sabi nga natin, emotional. Takot ka ng magtiwala. Sino sa inyong takot na magtiwala? Takot ng magmahal, takot ng magpahiram, takot ng umasa, ayaw ng umasa. Yun na kapatid? Why? Because there's emotional hurts, there's emotional damage, at dahil nagiging emotional ka, merong galit or anger. Ano bang dapat natin gawin sa ating galit? Ephesians 4, verse 26. In your anger, ano daw? Do not sin. Huwag magkasala pag galit. Do not let the sun go down while you are still angry. 27. And do not give the devil a, ano daw po yan? Foothold. Pastor, ano po yung foothold? Naipaliwanag ko na dati yan.
Parang yung pinto yan na sumasara at yung paa ay ikinalang. Kaya ang tawag doon, foothold. Kasi hindi niya pinapayagan na masara ang iyong pinto, bagkos ay pilit siyang pumapasok para makialam sa iyong buhay. Can you hear amen? Ang sabi ng Biblia, don't give the devil a chance. Wag na wag mong bibigyan ng pagkakataon si Satanas na sirain ang buhay mo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi pag binigyan mo siya ng isang pagkakataon, brothers and sisters, sigurado na mapapahamak tayo. Can you hear amen? Pag sinabing foothold, opportunity to work, a chance, or a way to defeat you. Pag si Satanas ay binigyan mo ng karapatan sa iyong buhay, ng foothold, siguradong matatalo ka sapagkat hindi mo siya kaya. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi mo siya kaya ng ikaw lamang. Pero pagkasama mo si Kristo, sigurado panalo ka sa demonyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. What else? San pa? Physical. Sabi nga natin, physical. No? Para sa akin, hindi po masama ang kumuha ng PWD card. Sino mga may ganon? People with disability card. Amen ang patid? Pero, kumuha ka ng card na yon kung talagang may sakit ka. Amen mga patid? Amen po ba? Kasi yung iba po, wala namang sakit, kukuha ng card, anong nangyayari? Inaalagaan mo yung sakit mo. Kaya nakakapit sa iyo, pagkapapasok ka, ano pong sakit nyo? Ito po, meron po akong cancer. Meron akong mga sakit-sakit sa buto. No? Inaalagaan mo, kaya anong nangyari? Stronghold, nakakapit pa rin sa iyo. And worse, hindi nawawala sa katawan mo kasi nga yun ang pinaniniwalaan mo. Can you hear amen? Amen po ba? Now, yung iba po kasi, kaya lang naman kumukuha nitong PWD card kasi gusto po nila ng mga perks. Ano po yan? Discount, laging nauuna sa pila, and libreng mga whatsoever na libre. Are you with me mga patid? Now, kung kailangan mo, it is your privilege kasi nga may sakit ka. Pero kapatid, kung wala naman, huwag kang mag-alaga ng sakit na wala ka naman. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Kasi pag sinabi yung, yung likod ko parang nababali na eh. Mantakin mo, mga 1 taon lang, talagang mababali yan. kahit wala kang sakit karamdaman. Because it is a stronghold. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? What else? Personal. Sabi nga natin, personal. Yung bang ayaw mong maniwala sa kapangyarihan ng panalangin? Na naniniwala ka na, hindi, pag si pastor nag-pray sa akin, gagaling ako. Yun ang mga paniniwala ng iba kaya hinihintay pa talaga. Ano bang sabi ng Biblia? The prayer of a righteous man is effective. Amen mga kapatid? Kung matuwid ka, sigurado pakikinggan ng Diyos ang panalangin mo Amen po ba? Now, tumingin ka sa sarili mo, matuwid ka ba? Hindi naman Pero dahil si Kristo ay nasa iyong born again spirit, pag tumingin ang Diyos sa iyo, madumi ka. Pero pag tumagos kay Kristo, nagiging malinis ka. Kaya lahat ng panalangin mo ay nadidinig ng Diyos. Sabi ng Biblia, all the promises of God are yes in Jesus. Can you hear amen? May pangako bang Diyos sa iyo? Ang sabi ni Lord, yes na yan. Kanino? In Jesus. Are you with me, kapatid? So paniwalaan mo na may kapangyarihan ng panalangin mo at maniwala ka na may Diyos na nagpapagaling at nagpapayaman sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang worst niyan sa personal is hindi ka naniniwalang may Diyos. Naniniwala ka bang may Diyos? Salamat naman. What else? Generational. Sabi nga natin, generational. Ito po yung gaya ng sakit, ng kahirapan. Mahirap kasi yung angkan namin, kaya mahirap din ako. May sakit talaga kaming hika, kaya ako, may hika din ako. Pero pwede mo naman kasing putulin yan. At yung iba, namamatay daw ng maaga, kaya ako, hindi ako tatagal. Brothers and sisters, hindi ka mamamatay kung ikaw ay na kay Kristo. Amen? Pwede mang pumikit ang iyong mga mata, pero muli ka niyang bubuhayin sapagkat ikaw ay may buhay na walang hanggan kay Kristo. John 3:16, for so ever believes in Him shall not die, but have what? Eternal life in Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya napakasarap na kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. So tandaan niyo po yung mga yan. Doon namumuo ang mga strongholds sa atin. So, question is, what is the purpose of
strongholds. No? Ano nga po bang dahilan, Pastor? Bakit po nabubuo ng kalaban ang mga strongholds? What is the answer, everybody? It is to modify or change your behavior. No? Binabago nito ang iyong pag-uugali. Bakit? Dati nung hindi ka pa Christian, hindi ka sanay mag-church. Nung ikaw ay naging Christian na, 8 taon ka nang umaaten, lagi kang nag-church. Pero dumating sa iyo ang isang kaisipan na, alam mo, kahit naman hindi ka umaten ngayon, okay lang kay Lord. Oh. Kaya mga kapatid, kaya pag pinasok mo ngayon yan sa iyong isip, ano nangyayari? Nagbabago ang iyong behavior. Can you amen? You justify it. Lord, nagbigay naman ako. Alam mo naman, di ba? Andiyan po ba yung mga kapatid? Lord, alam ko next week talaga hindi na po ako absent. And then dumating ang isang next week, umabsent na naman and so on and so forth. Ano nangyari? Nagbabago ang iyong behavior. Amen mga kapatid? Kaya nagiging stronghold po ito sa atin. Now, strongholds in your emotion, your body, and in your heart produces suffering in your soul. Amen mga kapatid? Kasi pagka meron ng hawak si Satanas sa iyong isip, sa iyong katawan, no, nagkakaroon ka ng maling kaisipan. Amen mga kapatid? Nakakapa ka lang ng bukol dito sa likod. Bukol, cancer na ata ito. Samantalang baka tagyawat lang yan. Ano? Mga kapatid. Kasi nga, nagkakaroon ka na ng maling kaisipan. Now, there is also a dangerous stronghold and we call that next, bitterness. Sabihin nga natin, bitterness. Ampalaya. Yan mga kapatid, bitter. Pwede itong gamitin ni Satanas o ang mga kampo ni Satanas para pasakitan ka. Sino po sa inyo ang nakaranas ng bitterness? Kapag nakikita mo palang sumasama ng pakiramdam mo, andyan na naman siya. Ayun mga kapatid, ayan na naman siya. Hello? So, pag nangyayari sa atin ito, ganito pong paalala ni Apostol Pablo. Hebrews chapter 12, verse 15. Everybody, look after each other. Magtinginan tayo sa isa't isa. Magbantayan tayo. So that none of you will miss out on the special favor of God. Watch out. Sabihin natin, watch out. O magbantay tayo. That no bitter root of unbelief rises up among you. For whenever it springs up, no, kapag tumubo ito, ano mangyayari? Many are corrupted by its poison. No? May lason po pala. Kapag meron kang bitterness, may ugat ng bitterness o ng pagiging mapait, no? Nagkakaroon ka ng unbelief. Hindi ka na naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka na naniniwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ano nangyayari? Lason sa ating kaluluwa. Can you hear amen mga kapatid? Amen. The question is, what are the causes of bitterness in a person? Pastor, bakit po ba nagiging bitter ang isang tao? Bakit nagiging ampalaya? At pag naging ampalaya, nagiging patola. Alam niyo sinasabi mga kapatid? Nagiging bitter kaya pag ininis ka, kung sino-sino na lang pinapatulan mo. Kinariyan mo mga kapatid? So, what are the causes? Number 1, abuse or pang-aabuso. Sabi nga natin, abuse. No? Lalo na kapag ikaw ay bata pa, no? Kasi siyempre pag bata, hindi pa fully develop ang iyong physical, ang iyong emotion, ang mind mo. Kaya kapag ka nasaktan ka, ganun na lang ang naging tatak at baon sa iyong puso at isipan. Ganyan, amen? Amen mga kapatid? Yung bang nung bata kay pinagdamutan ka, kaya natatak sa iyong puso at isipan, kaya ngayong malaki ka na, ako naman ngayon ang may huling halakhak. Ganyan, amen mga kapatid? Kasi nga po, nagkakaroon tayo ng bitterness because of abuse. Are you with me mga kapatid? Yung iba naman po sa school, mayroong pambubuli, no? Napagtawanan, napahiya ng teacher, o kaya inaway ng mga kaklase, kaya po hindi na siya nagtagumpay sa kanyang buhay at nanatili sa kanyang lugbok na kalagayan. Sometimes naman, in your environment or sometimes in your family. Can you amen? Mayroong mga tinatawag sa family na black sheep. Tama mga kapatid? Yan wala nang magandang ginawa yung tao na yan. No? Yan ay black sheep sa amin. Kaya natatatak sa puso't isip ng bata na ito, kaya hindi siya nagkakaroon ng magandang pangarap. Are you with me mga kapatid? Amen. What else? The loss of something. Yung pong
namatayan ka, sino po sa inyong namatayan na? Malungkot po ba? Amen, no? Iniwan ka ng jowa, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, ng iyong asawa, ng iyong anak, pinagkakatiwala ang tao, o ng iyong trabaho na wala, o kaya ng pinakamamahal mong alagang hayop. Sino sa inyong nawala na ng hayop, ng alaga? Kaya pagka nawala ito, ayaw mo nang mag-alaga. Bakit? Ang sakit. Nandiyan po yung mga kapatid. Amen po ba? And et cetera, et cetera. Now, the loss of something can also cause us bitterness. But when people lose something, tingnan niyo po ito, when they face impossible circumstances, this can also cause a person to become bitter. But you have to remember, ito pong tandaan natin, your loss is heaven's gain. Amen mga kapatid? Again, your loss is heaven's gain. Sa Tagalog, nawalan ka man, pero nadagdagan naman ang langit. Amen? Lalo na kung anak ka ng Diyos. Kahit na nawala siya sa piling mo, alam mo naman nakasama na siya ng Diyos at balang araw magkikita rin kayo doon. Amen? Amen po mga kapatid? Kesa yung wala kang Diyos na, Lord, pag namatay ako, magkikita pa ba kami? Baka napunta ka sa kabila, nandun siya sa taas, o nandun ka sa taas, nandun siya sa kabila. Amen? So God is giving us a hope na kahit mawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, sigurado magkikita tayo doon sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do you believe that? Amen. No, yung mga namatay niyong mga mahal sa buhay, magkikita rin kayo. Sabi sa katabi, magkikita rin kayo. Oh, di ba? Nakakatuwa yun. Lord, naku, makikita ko na ulit sila. Amen mga kapatid? Please read this with me. Next po. Everything God takes away from you is because, ano daw? He has something better. Amen mga kapatid? Kung may kinuha man ng Diyos sa iyo, ito pong maganda. Mayroong nakalaan ang Diyos sa iyo na mas maganda. Better. Sabi nga natin, better. Losing something brings you what? Closer to God. Amen mga kapatid? For example, kung meron kang job, meron kang trabaho or business, at ito'y kinuha ng Diyos sa iyo, malulungkot ka ba? Oh yes, of course. Kasi alam mo na itong nagbibigay sa iyo ng blessing. Pero kung itong trabaho na ito ay nagiging idol mo na, ito ay nagiging Diyos mo na kaysa sa Diyos na buhay, pag linggo ay hindi mo na nabibigyan ng Diyos ng oras at panahon, kukunin ito ng Diyos sa iyo. Bakit? Para sa Diyos ka naman lumapit. Are you with me, kapatid? Ayan po ba? Pero take note, sa mga Christian lang po nangyayari yan. Sapagkat pag hindi ka Christian at kinuha ng Diyos ang pinakamahalaga sa iyo, anong usual na ginagawa ng tao? Sinisisi ang Diyos. Lord, ba't mo kinuha? Napakasama naman. Are you with me, kapatid? Pero pag anak ka ng Diyos, we believe that if you're losing something, it brings you closer to God. Gusto lang ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, para lalo Kanyang pagpalain at ibigay ang the best para sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. God has the better plan for us, better than our plans. Can I hear amen? Amen. Remember, God works everything for good. Ano pong verse yun? Next, Romans chapter 8, verse 28. Di ba? Nasabi ni Kuya Aban yan dati. And we know that all things what? Work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang magtampo sa Diyos. Sige, sabi, mahirap nagsasalitang walang kausap. Ano? Harapin mo, sabi mo, huwag kang magtampo sa Diyos. Amen mga kapatid? Kasi lahat ng bagay, all things, work together for good. Basta mahal mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. So next question, how to identify if someone is bitter? Malalaman ba natin pag ang isang tao ay bitter? Amen. Bakit po? Tingnan nyo po. Number 1, they are never content. No? Gusto nila more. Gusto nila more. Gusto nila yung mas marami pa. Hindi sila makontento sa lahat ng bagay. Amen, mga kapatid? Next, they are what? Constantly complaining. No? Sasabihin nila, ano ba yan? No? Yan na yun? Oh, ano na? Saan na? No? They are constantly complaining. What else? They are constantly remembering the past. Magsasaka. Alam niyo po yung magsasaka? Nagtatanim. Nagtatanim ng ano? Ng mga masasamang
record sa nakaraan. At kapag ka nagkaroon kayo ng argument, ibinabalik niya ang mga nakaraan. It is called bitterness. Kaya kapag nagtanim ka ng sama ng loob, umaani ka ng bitterness or ampalaya. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next, what else? Isolated. Sabi nga natin, isolated. Ayaw niya na may kasama siya. No? Ayaw niya. Gusto niya mag-isa lang. What else? They are constantly in a fighting mood. Actually, magkasama to eh. Yung isolated, kasi ayaw niyang manakit at makasakit. Pero, in the church context, ano bang gusto ng Diyos sa church? Dapat nagsasama tayo. Are you with me, mga kapatid? Kaya kung ikaw ay bitter, ayaw mo mag-church kasi ayaw mo na nagsasama-sama. And remember this, yung mga nasaktan na tao, gusto rin manakit. Yun, mga kapatid? At minsan kahit ayaw nilang gawin, nagagawa nila kasi nga sila ay nasaktan. Are you with me, mga kapatid? Amen. What else? They have a hardened heart. No? Tumitigas ang puso. Totoo ba yun, mga kapatid? Kayo ba yung naranasan yung kayo maging bitter? Hello? Sa isang tao o kaya sa isang pangyayari. Anong nangyayari sa iyong puso? Tumitigas na. Amen, mga kapatid? Amen po ba? At dahil matigas ang iyong puso, ayaw mo nang magpatawad. Now, the question is this. Next, what is the root of bitterness? Pastor, ano nga po ba ang ugat ng pagiging bitter? Or pagiging yung sa kapwa mo ay lagi kang naiinis. Number 1 is self-hatred and number 2 is self-justification, yung reasoning, no? Yung self-hatred, galit. Pero ang masaklap ito, galit ka sa iyong sarili. Amen, mga kapatid? Kaya kapag galit ka sa iyong sarili, di ba ano nangyayari? Galit ka na rin sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Do you remember that, mga kapatid? Kasi naaapektuhan na. So in order for you to feed your bitterness, it has to be something to hate about, no? Gusto mo kasi bitter ka, kaya gusto mong ilabas lahat ng mga masasamang ugali sa ibang tao. What else? Self-justification. So, ito po yung mga bagay na ginagawa mo kasi nagawa mo lang naman ito pero hindi mo sinasadya. Kaya sasabihin mo, Lord, kaya ko lang naman nagawa yung kasi ganitong ginawa nila sa akin. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Now, every people have their all the reasons, no? Lahat ng tao may kanya-kanyang mga rason bakit nila nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya amen? Amen, mga kapatid? Pero hindi naman maganda 'yon kapag ang iyong pangangatwiran ay labas sa Biblia at sa salita ng Diyos. Kaya amen? Amen po ba? Example, sasabihin mo, kaya ako mahirap kasi mahirap din ang nanay at tatay ko. No? And you justify it. Totoo ba yun, mga kapatid? Dahil mahirap ang mga nanay at tatay mo, kaya mahirap ka din? Hindi po. Pwede mong palaguin ang iyong buhay, mag-aral kang mabuti, magsumikap ka, iangat mo ang iyong sarili, and eventually, hindi ka magiging mahirap sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya dapat baguhin ang isip natin, the condition of our heart. Dumating si Kristo. Nang dumating si Kristo, ibinigay niya ang iglesia, ang church, kagaya po nito. Now, kayo po ba'y nabibless sa ating church? Kayo po ba'y pag umuwi, nabubuhayan kayo? Yes, malakas na naman ako. Eh, mga kapatid? Pero kung pupunta ka rito, pag uwi mo, ano ba namang church to? Yung nagugulo yung spirito mo, brothers and sisters, maghanap ka ng ibang church. Yung papayapa ang iyong spirito. Amen? Pero kung payapa ka naman dito, palakpakan mo ang Diyos sapagkat tunay na ang Diyos ay kasama natin sa lugar na ito. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Totoo naman ang buhay ay mahirap. Tama ba? Totoo naman ang buhay laging may sakit, may karamdaman. Sino ba sa inyo hindi nagkakasakit? Lahat tayo magkakasakit. Lahat tayo may problema. Pero ang maganda, meron kang Diyos at meron kang kapatiran na tunay handang tumulong sa iyo. Amen, mga kapatid? Walang yung kapalit, di ba? Minsan nga po sabi nila, ang taong nagigipit, saan kumakapit? Oh, alam nyo na. Pero kapag ang Kristiyano nagigipit, nandyan ang mga kapatiran, handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Basta ang mahalaga, tayo nagkakaisa kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Look at this. 2 Corinthians 8:9. Tandaan nyo po ito. You know, alam natin, how full of love and kindness our Lord Jesus Christ was. Though He was very rich, yet for your sake, He became poor. No? Naging mahirap siya, naging indigent or beggar, nagmamalimos. So that by His poverty, sa kanyang kahirapan, ano mangyayari sa atin? He could make you. Look at that, brothers and sisters, mga kabataan. Kaya kang payamanin ni Kristo sa kanyang karukaan. Kaya amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya walang sino man ang nandito sa ating ngayon, sa ating kalagitnaan ang sasabihin, mamamatay ako sa gutom. No. Kasi alam ng Diyos, kaya kanyang payamanin. All you have to do is serve the Lord with all of your heart. Trust in the Lord with all of your heart. Commit your plans to the Lord and your plans will succeed. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, kapag meron kang self-pity, awang-awa ka sa iyong sarili. Can you hear amen? At pag awang-awa ka sa iyong sarili, you want attention, you want acceptance. Pero alam nyo po ba, dalawang bagay po ang dumarating sa mga taong may self-pity. Ano po yon? It's either meron kayong sympathy. Sabi nga natin, sympathy. Yung, kawawa naman siya, pero aalis din kagad yan. Yung pangalawa naman ay yung sa church. We call that compassion. Sabi nga natin, compassion. Ito yung nakita mong kawawa naman siya. Ano nga bang maitutulong ko sa kanya? May inaabot siya na pagkain, may inaabot siya na bagay para makatulong sa kapatid. Kaya amen? Amen po ba mga kapatid? So, ang self-pity is very dangerous, it is deceitful, and it also hardens our heart because of sin. Look at this. Hebrews 3 verse 13. Nakakasunod po ba kayo mga kapatid? Amen. But encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened or rebellious by sin's deceitfulness. No? So kapag meron kang spirit of self-pity, nagkakaroon ka ng ito po. Next, the spirit of or stronghold of hatred. Sabi nga natin, hatred. No? Kaya may mga tao na nagpapakamatay, may mga tao na bitter kasi punong-puno na sila ng hate or galit sa kanilang mga puso. And some are committing suicide. Why? Because they want to kill themselves. They hate themselves. Galit sila sa sarili nila. And also they want to also kill other people as much as possible. Ma? Pero pag nagawa nila yon, ano nangyayari? They feel a deep remorse. Nagsisisi sila ng todo. Now, as long as the person does something that is with hate, that feeds bitterness. No? Lalong namumuo ang bitterness. Now, ano po ang kabaliktaran ng hate? Everybody. Ano po ang kabaliktaran ng pagkagalit? Ano po? Letter L. Love. Sabihin nga natin love. Kaya palapakan natin ng Diyos sa mga nakakuha ng tamang sagot. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng galit, anong ipinapalit ng Diyos? Pagmamahal. Next, tingnan nyo po ito. It takes love. Ano po yung love na yun? Agape. To overcome hate. And Jesus came. Jesus gave the church, God's family. He did the extra mile and loves us kahit hindi tayo kaibig-ibig. Amen naman kapatid? Kasi ang gusto ng Diyos, yung mga galit, yung mga masasamang kalooban, yung mga masasamang nararamdaman mo, ilabas mo. Amen naman kapatid? Para mapalitan ito ng pag-ibig or pagmamahal. That is why may church. Masaya po ba kayo may church dito? Pumalakpak nga po ang masaya sapagkat nagkakaroon na ng love ang kanilang mga puso. Amen mga kapatid? Naranasan natin ang langit, a little heaven here on earth kapag nasa church tayo. Can you hear amen? Amen. So what are the consequences of bitterness? Now, just in case na ayaw mong pakawalan ang iyong mga bitterness, ano pong nangyayari? Everybody, sabay-sabay. It will contaminate you and other people. Ano yung contaminate? Mabubulok. Nasisira ka. At hindi lang ikaw ang masisira, ang iyong mga katabi ay pwede ring masira. Amen na kapatid? Basahin po natin. Again, Hebrews 12 verse 15.
Look after each other so that none of you will miss out on the special favor of God. Watch out that no bitter root of unbelief rises up among you, for whenever it springs up, look at that, many are corrupted by its poison, no? Merong lason. Pag ikaw ay nagkaroon na ng bitterness, hindi mo napapansin, nalalason ka at nalalason na rin ang iyong kapwa. Can you hear amen, mga kapatid? Amen. What else? It even your faith is contaminated. Yung pananampalataya mo, no? Ayaw mo nang maniwala sa mga salita ng Diyos. Napapagod ka na kakabasa ng Biblia. Napapagod ka nang mag-church. Napapagod ka na rin na manalangin. What else? Your discernment is defiled. It is solid, dirty, or contaminated. Dahil ang iyong discernment, hindi mo na nagagamit, no? Sige ka lang ng sige. Gusto kong pasukin to, gusto kong gawin to, bahala na ako. Wala nang gabay ng Diyos. Bakit? Your discernment is defiled. Now, pag wala bang gabay ng Diyos sa ating buhay, mapapahamak tayo? Amen, mga kapatid? Bakit? Anong sabi ni Jesus sa Matthew 4:4? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Can you hear amen? Kailangan mo ng gabay ng salita ng Diyos para hindi ka lang basta mabubuhay, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Malapit na po tayong matapos. Now, let's answer this question. Next, how can you be free from bitterness? Gusto nyo bang makawala sa inyong pagiging magagalitin? Amen. What is the answer? Until you forgive, you will never get out of the prison of bitterness. Ano pong solusyon para mawala ang bitterness? Forgiveness. Sabi nga natin, forgiveness. Magpatawad. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Tingnan nyo po ito. 2 Corinthians 2:11. So that Satan will not outsmart us. Hindi niya tayo mautakan. Bakit? For we are very familiar with his evil schemes. Now, the context of this verse, if you go back to verse 10, verse 11 kasi yan, ang tinutukoy dito na taktika or scheme ni Satanas ay hindi pagpapatawad or unforgiveness. Amen, mga kapatid? Pag hindi ka marunong magpatawad, alam na alam ni Pablo, sabi niya, mauutakan ako ni Satanas. Can I hear amen? Kaya sabi ko nga, ang mga pinakamalulungkot na tao ay ang mga taong ayaw magpatawad. Matagal magpatawad. Can I hear amen? Bakit? Matatalo ka ni Satanas. Sabihin sa katabi mo, matatalo ka ni Satanas pag hindi ka nagpapatawad. Kaya ang payo niya ay ano? Ephesians 4:26-27. Everybody, if you became angry, nagalit ka, anong sabi? Do not let your anger lead you into sin and do not stay angry all day. No? Magpatawad ka. Sabihin sa katabi, magpatawad ka. Magpatawad ka na. Amen, mga kapatid? Huwag nang lubugan ng araw ang iyong galit or baka magkasala ka. Bakit? Makakagawa ka ng mali, makakagawa ka ng masama. Bakit? Pag nagdilim ang iyong mata, ay ang iyong paningin, no? Baka naku, talaga naman. Are you with me, kapatid? Maliwanag po ba yun? Do not stay angry all day. 27, everybody. Don't give the devil a chance. Wag na wag mo siyang bibigyan ng pagkakataon na ikaw ay magkasala. Amen, mga kapatid? Amen. So, let me share with you, at dito tayo magtatapos, the 3 things on how you can be free from bitterness. Gusto niyo po bang makalaya? Amen, mga kapatid? May 3 bagay po. Number 1, everybody, true repentance. Dapat totoong pagsisisi. Sapagkat yung iba, nagiging bulaklak na lang ng bibig ang, sorry na. Amen, mga kapatid? And yet, they don't mean it. Basta makapagsabi lang ng sorry, okay na. Brothers and sisters, kung gusto mo na mawala ang bitterness sa'yo, it needs true repentance. Dapat totoong pagsisisi. Amen, mga kapatid? Kasi pag hindi ka nagsisi, magkakaroon ng unforgiveness sa iyong puso. At ikaw din ang masasaktan. Can you hear amen, mga kapatid?
Look at this. Anong pangako ng Diyos sa mga humihingi ng tawad? 1 John 1:9. Everybody. If we confess our sins, kanino? Sa tao ba? To God. He will keep His promise and do what is right. Anong gagawin niya? He will forgive us and purify us from all our wrongdoing. Do you believe this? No? Kapag nagkumpisal ka na sa Diyos, lahat ng iyong kamalian, lahat ng iyong mga, yung hindi mo magagandang nagawa, pinatawad na at nilinis na ni Kristo. Can you amen? So all you have to do is ask for true repentance. Next, number 2, everybody, fast and pray. No? Sa Tagalog ay fasting. Sino po sa inyo nagpa-fasting? Sabi sa katabi, mag-fasting ka. Hindi puro fast eating. Ano? Amen ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Gusto mo bang mapalayas ang mga masasamang spirito sa iyong buhay? Sa iyong bahay? Sa iyong hanap buhay? Sa iyong pamilya, pag-aaral, trabaho, negosyo? Mag-fasting ka. Bakit? Sabi ni Jesus, Matthew 17:19-21. Afterward, the disciples asked Jesus privately, tanong nila ito, why couldn't we cast out that demon? Lord Jesus, binigyan mo kami ng kapangyarihan, pero bakit hindi namin mapalayas yung malas sa aming buhay? Yung demonyo na yan. Verse 20, you didn't have enough faith. Hindi sapat ang inyong pananampalataya. Jesus told them, I assure you, etong totoo, even if you had faith as small as mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. 21, look at this. But this kind of demon won't leave unless you have what? Prayed and fast. No? Everybody, mga kapatid, dapat nanalangin ka at nagpa-fasting ka kung gusto mong mapalayas ang masamang demonyo sa iyong buhay. Amen? Amen po mga kapatid. Pastor, paano bang mag-fasting? Brothers and sisters, ito po ay pag-skip ng meal. Halimbawa po, ang ating kain ay umaga, tanghali, gabi. No? So kung may merienda ka, skip mo muna yon for the meantime. Or pwedeng umaga ang iyong almusal or ang iyong tanghalian or ang iyong hapunan. Amen? So magpapakagutom ka lang ba? Hindi. Habang ikaw ay nagpa-fasting, ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin sa Diyos para gabayan Kanya sa iyong buhay. Shout amen. At sigurado, sabi ng Panginoon, when you pray and fast, kaya mong palayasin ang malas sa iyong buhay. Shout amen. Amen. Are you still with me? Finally, dito po tayo magtatapos. Number 3, no? Paano natin maaalis at makakalaya sa ating bitterness? Everybody, surrender. Sabi nga natin, surrender. Pagsuko. Amen mga kapatid? Ito po ang pangako ng Diyos sa mga sinusuko ang kanilang hurts, ang kanilang abuses, ang kanilang mga masasamang ugali, masasamang bisyo sa Panginoon. James chapter 4, verse 7. Everybody, so then submit or humble yourselves to God. Resist the devil. Anong ibig sabihin ng resist? Fight, labanan mo. Counter-attack the devil. Anong mangyayari? And he will run away from you. Do you believe that, mga kapatid? Pag nilabanan mo ang demonyo, kakaripas siya ng takbo sa iyo. Now, Satanas, lumayas ka na. Umalis ka na sa buhay ko, kamalasan. Hindi pa rin umaalis. Bakit kaya? Baka kasi hindi ka nagsasubmit. Hindi ka nagpapakumbaba sa ating Diyos na buhay. Kinarinig mga kapatid? Anong gagamitin natin para mapalayas ang mga demonyo sa ating buhay? Are you interested? Look at this. Isulat nyo po ang verse na to. Ephesians 6:10-12. Galit na galit si Satanas dito. A final word. Be strong with the Lord's mighty power. Anong gagawin? Put on, isuot mo all of God's armor so that you will be able to stand firm against, strategies and tricks of the devil. No? Merong spiritual battle sa atin. Kaya minsan alam mo, yung sakit mo pabalik-balik lang kasi meron siyang strategy.
Meron siyang trick sa iyo para lagi kang magkakaroon ng sakit karamdaman. Brothers and sisters, isuot mo ang buong baluti ng Diyos. At sabi niya, kaya mong labanan anumang tangka ng kaaway. Can you hear amen? Verse 12, ito yung verse na familiar tayo. For we are not fighting. Keep that in mind. Ilagay mo sa isip mo. We are not fighting against people made of flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against those mighty powers of darkness who rule this world, and against wicked spirits in the heavenly realm. Verse 13, everybody, use. Sabi nga natin, use. Ang alin? Every piece of God's armor to resist the enemy in time of evil, so that after the battle, ano mangyari? You will still be standing firm. Kaya yung mga Kristiyanong talunan, lagi na lang nalulungkot, laging umiiyak, umuuwing luhaan, kasi hindi mo nagagamit ang baluti, ang kapangyarihan ng Diyos. Isa na dyan is the sword of the Spirit. If you've read Ephesians 6, ano po yung sword of the Spirit? The word of the Bible. Ikaw ba paglalaban, wala kang espada? Dapat meron kang dalang espada. Brothers and sisters, hindi ka pwedeng lumaban kay Satanas na wala kang dalang sandata. Can you hear amen? Kaya kung meron kang word of God, meron kang sword of the Spirit. Now, there's a warning. Dito po tayo magtatapos. Kapag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, siguraduhin mo na kilala ka ni Jesus. Ayun na kapatid, kilala nyo ba si Jesus? Ang tanong, kilala ka ba ni Jesus? Amen. Look at this. Sapagkat ganito ang nangyari sa mga anak ni Shiva. Acts chapter 19, 13, verse 16. A team of Jews who were traveling from town to town, casting out evil spirit, tried to use the name of the Lord Jesus. The incantation, yung kanilang spell na sinasabi, they used was, I command you by Jesus, whom Paul preaches, to come out. Sa Tagalog, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, pinapalayas ka namin. No? Indirect pa no? Ginagaya nila, sinusubukan nilang gamitin ang pangalan ni Jesus. Verse 14, 7 sons of Shiva, a leading priest, were doing this. But when they tried it on a man possessed with an evil spirit, nakakita sila ng demon-possessed na tao. Tinry nila ito. The spirit replied. Ano sabi ng masamang spirito? I know Jesus, whom Paul preaches. I know Jesus, I know Paul, but who are you? No? Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo na naglilingkod kay Jesus, pero sino ka para gamitin ang pangalan ni Jesus? Ano nangyari sa kanila? Next verse. Look at this, 16. And he leaped on them and attacked them with such violence that they fled on the house, hubot-hubad, naked and badly injured. No? Sila'y gulping-gulpi at talagang hubot-hubad na nagtatatakbo sapagkat pinaggugugulpi sila ng masamang spirito. Are you with me mga kapatid? Pag nagpalayas ka ng demonyo, siguraduhin mo, demonyo talaga, siguraduhin mo na kilala ka rin ni Jesus. Can you hear amen? Bakit? Last verse na natin, Luke 10:19. Pakisulat po. Luke 10:19 to 20. And I, sino yon? Jesus, have given you authority over some of the power of the enemy. Tama ba basa ko? Again, I have given you authority over some of the power of the enemy. Tama ba? Mali. Again, I have given you authority over almost all the power of the enemy. Tama ba? Ano ba nakasulat? I have given you the authority over all the power of the enemy. And you can walk among the snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. 20, but don't rejoice just because evil spirit obeyed you. Huwag kang matuwa kasi nagpapalayas ka ng demonyo. Hindi yan ang maganda. Rejoice because your name are registered as citizens of heaven. Siguraduhin mo, sa palapakan natin ng Diyos,
Siguraduhin mo na nakalista ka, nakarehistro ka ang iyong pangalan sa langit. Amen, kapatid? Kapagkat pag nakarehistro ang iyong pangalan, sabi ng Satanas, si Jesus kilala ko, si Pastor Isagani Versosa kilala ko, pero ikaw, parang hindi kita kilala. Kinari mga kapatid? Kasi alam mo dapat na dahil kay Kristo, kaya mong labanan ang tangka ng kaaway, all the powers of the enemy. Kaya hindi sila magtatagumpay. Anumang kamalasan, anumang sakit, karamdaman, anumang kahirapan, ay hindi mananaig sa iyong buhay at pamilya kasi nadyan na ang dugo ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Nakarehistro ka na ba? Hello? Nakasulat na bang yung pangalan sa langit? Are you sure of that? Pag pumikit ng iyong mata, diretso ka sa langit. Bakit ka pupunta sa langit? Dahil kay Jesus. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Now, gusto mo bang makalaya? Sige, tayo tayong lahat. Gusto mo bang makawala sa tali sa pagpapahirap ng demonyo sa iyo? It could be masamang ugali, no? Masamang bisyo, no? It could be kahirapan, no? Katamaran. Yung katamaran, pinapalayas po yan sa buhay natin, ha? Kasi anong sabi kanina? Anumang nagtatagal ay nagkakaroon ng ugat. Pag tamad ka, magkakaugat yan. Ang bunga yan, kahirapan. Hinarin mga kapatid? Gusto mo bang makalaya sa kahirapan? Gusto mo bang angkinin ang super blessing sa iyong buhay? Gusto mo bang maging masaya for once sa iyong buhay? Amen. Let us pray. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Nakataas ang kanilang dalawang kamay. Kinikilala ang iyong pagiging Diyos at Panginoon. Kinikilala ang iyong pagiging makapangyarihan sa aming mga buhay. Na dahil sa iyong mga dugo at latay, kami ay nagsigaling na. Na dahil sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, kami ay nagkaroon hindi lang ng buhay, kundi ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sapagkat napakarami mong magagandang pangako sa iyong salita sa Biblia. Hindi kami magugutom, hindi kami mamamatay, hindi kami magkukulang, hindi kami mag-iisa, Panginoon, sapagkat lagi mo kaming sasamahan. And Lord, sa oras na ito, anumang tangka ng kaaway sa buhay ng aking mga kapatid, ay aming inilalapit sa iyong trono ng biyaya, O Diyos. Patuloy naming tinatanggihan anumang kamalasan, anumang kahirapan, anumang sakit, karamdaman sa aming mga buhay. Sapagkat hindi ito para sa mga anak mo. We are God's property. We are sons and daughters of God. We are children of the rich God. Kaya mayaman din kami, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat kami ay mas naniniwala sa katotohanan ng iyong salita kaysa sa kasinungalingan ng dyablo, Panginoon. And when we heard the voice of truth, nabubuhayan kami, Panginoon. Pag nagbabasa kami ng iyong salita, ay nagkakaroon kami ng pag-asa sapagkat naniniwala kami sa lahat ng iyong mga sinasabi, Panginoon. Lord, right now, anumang pong mga pandarayan ng kaaway na naitanim sa puso't isip ng aking mga kapatid, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Mula nang sila'y bata na na-inject sa kanilang puso't isipan ng galit, ang bitterness, Lord, inuugat namin ito, binubunot namin ito. At ito'y palitan mo, Panginoon, ng pagmamahal in the mighty name of Jesus. Panginoon, salamat sapagkat pinalaya mo na kami ngayong araw na ito. We don't need to have a spectacular na pagre-release ng iyong pagpapala o pagpapalayas ng demonyo. Just one word and we believe. Sabi mo sa Luke 10:19, you have given us all the authority to trample on snakes and scorpions and to trample on the works of all the works of Satan, our enemy. Kaya Panginoon, hindi na mananaig si Satanas sa aming buhay. Hindi na kami malulungkot, hindi kami maghihirap, sapat kami ay super blessed and happier kay Kristo. Salamat po Panginoon at patuloy mong ibuhos ang kasaganaan, pagpapala, kagalingan sa aking mga kapatid. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at lahat ng malaya ay sumigaw ng malakas na. Amen. Amen. Hallelujah. Do you believe that? Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. So what is our Macarius challenge, everybody? Claim your deliverance. Kanino? In Christ Jesus. Isa pa po't malakas. Claim your deliverance in Christ Jesus. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos na buhay.
Hallelujah.